Titipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Learning Competency 1C na isa sa kilos ang pagtitipid at pag-iimpok upang tulungan ng kapwa at pamayanan ayon sa sariling kakayahan. Saan naabot ang naipon mo? Kung may naipon ka ngayong buwan, saan mo ito gagamitin? Para sa sarili o para sa iba? Sa tingin mo, kahit na maliit na halaga, may magagawa ba ito para sa kapwa? Sa talakayang ito, pag-uusapan natin kung paano maisasabuhay ang pagiging mabuting katiwala ng mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa sa sariling kakayahan. Narito ang 4 na katotohanan tungo sa buhay ng isang mabuting katiwala. Unang katotohanan, lahat ng biyaya ay galing sa Diyos at ipinagkatiwala sa tao. Hindi tayo ang tunay na may-ari, kundi katiwala lamang ng biyaya ng Diyos. Ang pera, oras, talino at lakas na mayroon tayo ay pinagkakaloob ng Diyos upang gamitin sa tama. Hindi natin ito dapat aksayahin o ikonsumo lamang para sa sarili. Ang mabuting katiwala ay gumagamit ng yaman ng may pananagutan at layunin. Kung ang biyaya ay pinagkakatiwala sa atin, paano natin ito dapat gamitin bilang mabuting katiwala? Ito ay sasagutin natin sa pangalawang katotohanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay paraan ng paghahanda sa pagtulong. Ang disiplina sa sarili ay susi upang makapaghanda sa paglilingkod sa kapwa. Hindi kailangang malaki ang yaman upang tumulong. Ang sino mang marunong magtipid at mag-impok ay nagkakaroon ng kakayahang tumulong sa sariling kakayahan. Hindi sa pilitan, kundi bukal sa puso. Subalit, kanino at paano tayo dapat tumulong? Una, sa ating pamilya. Makakatulong tayo sa ating pamilya sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga hindi kailangang gastusin at paglalaan ng kahit kaunting halaga upang makatulong sa simpleng gastusin sa bahay, gaya ng pagbabayad ng kuryente o pagbili ng bigas. Narito ang hilang halimbawa ng mga paraan kung paano natin ito maisasagawa. Una, hindi araw-araw bumibili ng street food o soft drinks para may maipon. Pangalawa, pagtatabi ng 5 hanggang 10 piso mula sa baon para iabot sa magulang bilang tulong. At pangatlo, pagpapatay ng ilaw at ventilador kapag hindi ginagamit para makatipid sa kuryente. Kanino pa tayo maaaring tumulong? Pangalawa, sa kaibigan o kamag-aral. Makakatulong tayo sa ating kaibigan o kaklase sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ilang school supplies, pagkain o gamit na maaari nilang hiramin o mapagamit sa kaklase, lalo na kapag alam nating sila ay kapos. Paano natin ito maisasagawa? Halimbawa, pagpapahiram ng ballpen, papel o lapis sa kaklaseng walang dala. Pangalawa, pag-aalok ng bahagi ng baon sa kaklaseng walang pagkain. At pangatlo, pag-iimbita sa group study ng kaklaseng nahihirapan sa aralin. Maliban sa kanila, kanino pa tayo maaaring tumulong? Pangatlo, sa pamayanan. Makatutulong tayo sa pamayanan sa pamamagitan ng pagsali sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng cleanup drive, outreach programs o pagbibigay ng naipong donasyon para sa mga nangangailangan. Paano natin ito isasagawa? Halimbawa, pagsama sa paglilinis ng paligid sa barangay o paaralan, pagbibigay ng lumang damit o laruan sa mga batang kapos, at paglalaan ng bahagi ng naipon para sa church drive or feeding program. Pero ano nga ba ang epekto ng pagtulong? Paano nito maaapektuhan hindi lang ang tinutulungan kundi pati ang tumutulong? Ito ang sasagutin natin sa pangatlong katotohanan. Ang pagtulong ay nakapagpapabago ng kapwa at sarili. Ang pagtulong ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa iba at magpanibago sa sarili. Hindi natin kailangang maging mayaman upang makapagbigay ng pagbabago. Minsan, ang simpleng tulong mula sa puso ay sapat upang magbigay ng pag-asa sa isang tao at magbago rin ang ating sarili. Sa bawat pagkilos ng kabutihan, may epekto ito sa taong tinulungan at lalo na sa ating sariling pagkatao. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kapwa? Una, nagkakaroon ng ginhawa at pag-asa.
Kapag tayo ay tumulong lalo na sa oras ng pangangailangan, nabibigyan natin ng kaunting ginhawa ang kapwa, mapapisikal man, emosyonal o espiritual. Mula sa simpleng pagkain, gamit o presensya, maaari tayo maging dahilan ng kanilang pagbangon at pagkakaroon ng pag-asa. Pangalawa, nararamdaman ang pagmamalasakit. Ang simpleng pagtulong ay nagpaparamdam sa kapwa na sila ay hindi nag-iisa. Kapag tayo ay nagbibigay, ipinakikita natin na may nagmamalasakit sa kanila. At minsan, iyon lang ang kailangan ng isang tao para magpatuloy. At pangatlo, nabubuhay muli ang tiwala sa kabutihan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nawawalan ng tiwala sa kabutihan ng ibang tao. Ngunit kapag tayo ay tumulong ng bukal sa loob, kahit maliit lang, pinapalakas natin ang kanilang paniniwala na may mga tao pa ring may mabubuting puso. Ano naman ang epekto nito sa ating sarili? Una, nadadama ang tunay na kasiyahan. Iba ang kasiyahang nararamdaman kapag nakatulong tayo sa iba. Hindi ito katulad ng saya mula sa material na bagay. Ito ay mas malalim, mas totoo at mas tumatagal. Ito ang ligayang galing sa puso. Pangalawa, lumalalim ang ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ang pagtulong ay hindi lamang para sa kapwa, kundi isang paraan din upang lumapit sa Diyos. Sa tuwing tayo ay naglilingkod, naisa sa buhay natin ang mga turo ng Panginoon at sa ganitong paraan, lumalalim ang ating pananampalataya. Pangatlo, nahuhubog ang disiplina, kababaang loob at malasakit. Ang pagtulong ay isang anyo ng sakripisyo. Sa paglalaan ng ating oras, pag-iimpok o lakas para sa iba, nahuhubog tayo bilang tao. Tayo ay natututo ng disiplina na hindi lahat para sa sarili. Tayo ay nahuhubog sa kababaang loob na walang inaasahang kapalit. At higit sa lahat, tayo ay lumalago sa tunay na malasakit. Sinasabi nga sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 35, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ang talatang ito ay paalala mula kay Apostol Pablo na ang pagtulong at pagbibigay ay bahagi ng tunay na pananampalataya. Itinuturo ni Jesus na ang pagbibigay lalo na sa mga nangangailangan ay hindi lang responsibilidad kundi isang mapagpalang gawain. Mas masarap sa puso ang tumulong kaysa sa laging tumatanggap. Kapag ang pagtulong ay naging bahagi na ng ating buhay araw-araw, hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang ginagawa natin, kundi kung sino na tayo bilang tao. Sino na nga ba tayo bilang tao? Dito pumapasok ang pang-apat na katotohanan. Ang mabuting katiwala ay may disiplina, malasakit at pananagutan sa Diyos. Ang pagiging mabuting katiwala ay hindi lang isang tungkulin. Ito ay bahagi ng ating pagkatao at pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ikaw ay isang mabuting katiwala kung ikaw ay una, nagdidesisyon ng may layunin. Bago siya gumastos, iniisip muna niya kung makatutulong ba ito sa kanyang pamilya o sa kapwa. Hindi basta-basta ang kanyang mga desisyon, sapagkat alam niyang pananagutan niya ito sa Diyos. Pangalawa, nagtatabi ng yaman upang may maibahagi. Hindi lahat ay inuubos para sa sarili. Naglalaan siya ng bahagi ng baon, kita, oras o lakas upang sa panahon ng pangangailangan ng iba, may maibabahagi siyang galing sa puso. Pangatlo, tumutulong hindi dahil kailangan, kundi dahil nais niyang maglingkod. Ang mabuting katiwala ay tumutulong hindi dahil napipilitan o dahil may kapalit. Tumutulong siya dahil ito ang kanyang paniniwala na tayo ay pinagpapala upang maging pagpapala rin sa iba. Paalala, hindi lang ito tungkol sa pera. Ang mabuting katiwala ay namumuhay ng may disiplina sa sarili, may malasakit sa kapwa at may pananagutan sa Diyos. Sa kanyang kilos, salita at desisyon, makikita ang kabutihang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Konklusyon ng aralin, ang bawat isa ay pinagkalooban ng biyaya at ito ay may layunin. Sa pamamagitan ng pagtitipid at pag-iimpok, napaghahandaan natin ang makatotohanang pagtulong sa kapwa. Ang pagtulong ay hindi lamang gawain, ito ay paglalarawan ng ating pagiging mabuting katiwala.
Ang mabuting katiwala ay hindi naghihintay ng sobra bago tumulong. Siya ay marunong magplano, magtipid, mag-impok at magbigay ng may puso. Hindi mahalaga kung gaano karami ang tulong, kundi kung gaano ito kabukal sa loob at pinaghahandaan ng tapat.